Magandang gabi po mga kaibigan. Ito, meron tayong natanggap na panel gauge. So, pinadala po sa atin via LBC. So, ngayon po ay January 4, Thursday, 2024. Okay. So, ito po. So, shoutout po kay Boss Celestino Corpus. Celestino Corpus from Quiapo, Nueva Ecija. Okay, from Quiapo, Nueva Ecija. Yun. So, Sir Celestino, ito na po. Gagawin na po natin ngayon. Actually, kanina po natin, mga kaibigan, ito natanggap. So, I don't know kung 2 days yata or 3 days po bago nakarating itong panel gauge nito from Nueva Ecija papunta dito sa Cavite. Okay, so ayan. Ito po, panel gauge po ng Innova to. So, tingin ko nagpo-blackout yata ito or matagal siya mag-on. Pero same lang naman po yun. Yung ang unang symptoms po kasi niya, nag-flicker or pag-on ng makina, matagal mag-on. Hanggang dumating yung point na ayaw na talaga niyang mabuhay. Okay, yung panel gauge. So, yun po yung issue niya. Kaya nga pala mga kaibigan, itong box nito, kapag pinaship back natin sa ating customer, pinapalitan po natin to, no? Hindi po natin itong ginagamit kasi po may mga pangyayari kasi na minsan ito po ay nadadaganan ng mga mabibigat na bagay. Nakala ng mga courier, hindi naman ganoong kadelikado. Okay, kaya minsan nga nababasa pa. Kaya ang ginagawa ko po ito bilang corrective action ko po, talagang binibigyan ko po talaga siya ng lalagyan pabalik dun sa customer to make sure lang po na safe po yung inyong mga panel gauge. Kasi ang margin po ng panel gauge nasa 25,000 po yung buong panel gauge nito. Okay, so yan. Yan, Innova. Okay. Saan po natin siya, no? So, i-inspect ko muna po siya bago po siya start natin gawin. Okay. Okay, so far, wala naman akong nakikitang crack or damage dito sa plastic. Pero meron lang akong napansin dito sa loob. Hindi ko alam kung nahulog na karton or tape sa loob or sadyang ginawa siya para hindi bumaba yung needle or may gumawa na mismo yung gauge nito. Hindi ko alam, no? Napansin ko lang ngayon sa loob. Bubuksan natin para malaman natin kung ano yun. Okay. So, bubuksan natin ito para malaman din natin kung maayos yung pagkakapaklas. So, ano po natin ito, no? SOP natin siya na i-check muna yung mga clip para malaman natin. Para to make sure lang po na yung problema ay hindi po nanggaling during that time na ginagawa po siya. Okay, so good. So, yan. Wala namang pong crack siya, no? Okay naman po siya. Yan. Then, okay. Check po natin. Ito po yung sinasabi ko na nasa loob. Ito. Ayun, no? Ito po. Lapit mo. Okay. So, mukhang sinadya po siyang ilagay. Okay. So, hindi ko po alam kung ano yung purpose. Bakit siya nilagay. Pero ang nakikita ko lang po na medyo malapit sa katotohanan na kaya po siya nilagay dito. Kasi, ang tingin ko po dyan, itong mismong needle nito, bumababa, hindi na po siya nakatapat sa zero. Okay, hindi na siya nakatapat sa zero. Instead, mukhang dito po siya nakatapat sa mas mababa pa sa zero. Or mismong dito na nakatapat itong mismong dulo ng needle sa mismong LCD. Kaya nilagyan niya ng parang harang para hindi po siya bumaba doon. At yung mismong needle niya nakaturo na lang doon sa zero. Okay. So, yun. Yun ang nakikita ko. Pero subukan ko muna tanggalin. Okay.
problema nga lang dito kapag halimbawa dinaya natin ito. Kung halimbawa dinaya natin ito, halimbawa nakababa siya, dinaya natin, dinapat natin sa zero. Kapag umangat po siya, for example, nag-zero siya, yung katumbas po ng zero, nasa 20 na po yun. Parang hindi na po tama or hindi na po accurate yung inyong kilometer per hour na nababasa. Okay. So, subukan ko po tanggalin. No? Ano po ito? Double-sided po na makapal. Okay. So, tingin ko po, ito medyo matigas po siya, no? Hindi na po siya makasagad doon. Ayan ang tigas po niya. Okay. So, ang tingin ko po, ito may gumalaw na sa kanya. Tapos, yung diniin po, sobrang diin niya. Kaya, sumasagi na po dito sa, ayan, no? Hindi na po siya makaikot. Ayan. Sumasagi na po siya sa pinaka-dito. Sobrang baba na niya nga eh. Hanggang dito na nga po siya eh. Sagad na. Anyway, yun lang po yung observation ko, no. At least transparent po tayo at nakikita po ng customer natin yung pabuuan ng panel gauge na bago natin gawin at after natin gawin. Okay. So i-align na po natin yun mamaya. Okay. So tanggalin na po natin. Tanggalin muna natin yung ito. Kung ito ba may gumawa na or may history na ng repair. Ayan. Okay, so formally is naman po. Wala naman pong any sign na ni-repair siya. Okay. So tingnan naman po natin yung estado ng LED niya kung kailangan na bang palitan or pwede pa naman. Usually, pagka mga ganitong model kasi talagang wala na talagang option, may mga chance talaga ng minsan talagang yung LED niya kailangan. Tanggalin natin siya. Meron po akong YouTube tutorial nito kung paano po siya pagtatanggal and at the same time, paano po yung pag-DIY. Pwede nyo pong i-check na lang doon sa mga previous YouTube video. So ito, lilinisin po natin siya. Tatanggalin natin. Then, ito pa nakita ko isa. Ito pa, oh. Ito po kalimitan po itong ginagawa ng mga nagba-buy and sell. Okay, lalo na pag may problema po yung sasakyan at may nakailaw po na isa sa mga indicator. So, nilalagyan po nila ng takip. Okay, para hindi na po makita yung ilaw. Ito mga kaibigan. So, yung video nga pala kanina naputol, no? Ito, i-continue ko na lang, no? Hindi ko lang kung ano nangyari kanina during nagka-captured kami. So, ituloy ko na lang po. So, again, ito pong pinapakita ko dito. Meron pong nakatakip na isang foam dito sa area nito. Okay. Ito ay indicator ng airbag. Tingin ko airbag. O yun. Yun nga, yung airbag. Itong airbag nito. Yun, yung airbag na yan. So, posible po ito yung airbag niya ay laging nakailaw. So, usually ang problema po ng airbag, kalimitan, yun pong plug spring na naandun po sa manibela. So, yun po yung pinapalitan. Okay. So, para po hindi na maging visible ito sa mga nagbebenta ng sasakyan, lalo na't may problema kasi medyo may kamahalan din yung pagpapalit nun. Tinatakpan na lang po nila yung mga indicator na nakailaw para dun sa mga bibili, hindi po nila mapansin at hindi visible para sa kanila. So, yun po yung ano ko dito. Pero ito, hindi ko na po tatanggalin siya kasi kung ano po yung nakita ko po sa kanya, yun na po siya. Hindi ko na po tatanggalin, hindi ko na po babaguhin. Okay. So, as is na lang po muna ko siya kung saan po siya naandoon. Okay, so ayan. So, again, okay na po ito. So, ayan. So, ito, ayan. Kung makikita nyo, yung LED niya, napakaitim na. Okay, ayan, sunog na eh, oh. Sunog na po yan.
So palitin na po lahat siya. So bibigyan ko po kayo ng isang comparison dito para makita po ng ating mga customer din na kung ano yung diferensya ng kulay ng bagong LED. So ayan, no? Kita niyo yung bagong LED puting-puti. While yung nakalagay niya, ayan, itim na, sunog na. Tingin ko yung iba nga dito hindi na nailaw. So ayan. So papalitan na rin po natin ng bago yan, no? Okay, yan. Sige mga kaibigan, so balikan ko po kayo dito. Okay, balikan ko po kayo dito. I-re-repair lang po natin. So it will take around 1 hour bago matapos. Pati po yung palit ng LED. So, okay. Go! Ito, mga kaibigan, okay na po. Nagawa na po natin siya. So ayan, napagtan na po natin siya ng mga pyesa. Yung mga diode, IC, capacitor. Ito po siya lahat, no? Isang set na po. Pati po yung yung LED niya. So, pinalitan na po natin. Ito po yung mga pyesa na napalitan natin, no? Yan. I-ship po natin yan kasama po nitong gauge doon sa customer para makita po din nila. Okay. So, ito po yung mga pyesa na pinalit natin. Kung makikita nyo, silyado pa po yan. So, lahat po yan brand new. Okay. Then, meron pong mga kaibigan, meron pong kulay na yung ating customer. Napili base doon sa selection na binigay ko po sa kanya. Ito po yung resulta. Yan po. So, yan. So, kulay blue, combination po siya ng kulay blue at saka red. So, blue po yung from 0 to 3. Okay. And then, 4 to 6, kulay red. Para, yan po kasi yung pinaka-critical na area na po siya. So, from 0 to 100 naman dito sa kilometer per hour. Blue po yun, 0 to 100 blue. Then, kasi pagdating po sa mga expressway, hanggang 100 lang po tayo. So, pag lumabis na po doon, yan, naka-red na po siya. So, 120 to 200, naka-red na po yan. Para yun na po yung critical area po niya. So, yung letter H, since naka-high siya, ano po yan, red. Tapos yung empty, red din po. Then yung full at saka cool, kulay blue. So, yan. Okay na po ito mga kaibigan. So, ilalagay na po natin siya dito sa case niya para mamaya papaganahin po natin. So, tatanggalin na po natin ito. Pero, tatanggalin natin itong cover. Ito madumi na eh. Oh. Okay. So, yan. Lilinisin po muna natin siya. Okay. Again, hindi ko na po tinanggal itong cover ng para dun sa airbag. Kasi ganyan ko na po siya naabutan. Then, as is na rin po siya. No? Okay. Yan. So, punasan po natin ito. Kasi ito madumi na. Oh. Pinamamahayan na po ng ng alikabok. Then, itong loob, pupunasan po natin siya. Kasi yung mga alikabok naman dyan na rin namamahay. Then, pag napunasan, malinis na po, ikabit nyo lang po ito. So, nakaklip lang naman po siya. Hindi po siya mahirap ikabit. Yan, ganda. Okay, good. Then, ibalik natin itong cover. Yan, okay. Then, sunod natin yung LCD. Itong LCD, bago nyo ikabit, ganun din po yung proseso. Linisin nyo po muna. Para lahat po, bago nyo ikabit, mawala po yung mga alikabok. Yung mga anik-anik na madumi dyan. Yan. Okay. Then, dahan-dahan lang po pa-press. Pakiramdaman nyo po, baka may tumutukod, mabali po yung LCD ninyo. Or mabali yung paa. Okay, then ito. Ito muna. Yan. Ito, tatanggalin na po natin ito, no? Pero ang problema nito, hindi na po siya matatanggal yung plastic niya. Na kasi dyan. Nakalagay na po siya dyan. Pero, hindi naman po siya visible kasi yung kanyang cover ay kulay itim or black yata ito. Brown or black. Basta yan, may kulay po kasi yung kanyang cover kaya hindi na po halata. Pero tatanggalin na po natin yung pinaka-nakaumbok. Ang matitira na lang po yung parang pinaka-tape.
Kasi pag pinilit natin tanggalin yung tape, baka mawala yung pagkaitim magasgas. So ayan, as is na po natin yan. Hindi naman po yan makikita kapag ka nakakabit na yung cover niya. Kasi nga po itim po yun. Yan, then lagyan na po natin itong needle. Yung kanina, yung needle napansin ko nakasagad siya kaya hindi umaandar. Umaandar man siya pero hindi siya sumasagad. So ayan, set lang po natin to sa dito sa letter E. Okay, letter E, then ito itong temperature sa letter C. Yan, letter C. Okay. Then itong mahaba po na needle dito po sa KMH sa gitna. Isentro na po natin siya, no? Sa 0, yan. Okay, para hindi na po maglagay ng ano doon, nilagyan kasi ng rubber siya. Okay. Then ito naman, itong sa RPM, i-center natin. Ilagay natin siya sa 0. Okay. So yung mga magta-try maggawa nito, huwag nyo masyadong ibabaon. Kasi sumasagi dito sa plastic, gaya kanina. Yan. Ngayon, ang gagawin ko po dito, isi-sentro ko po muna siya sa taas. Ilalagay ko po muna siya sa taas para mamaya, pagka lagay natin ng supply, kailangan po lahat yan ay mag-calibrate papunta sa 0. Okay? So, indication po yun na good na. Ngayon, may problema pa at hindi siya gumalaw. So, yun yung aalamin pa natin. Yun yung may problema pa pag hindi siya gumalaw. Nag-stay lang siya dyan. So, yan. Dapat yan pag-supply natin yan. Pag sinupplyan ko na po yung board, mag-iilaw na siya, then ito magka-calibrate, bababa na po siya dun sa 0. Ganon din to lahat yan. So, pagka nangyari yun, bumaba sa 0, nag-calibrate siya, so indication po yun na okay na po siya. Good na yan. Okay. Tapos makikita na po natin yung bagong ilaw niya. Okay. Pati po yung yung odometer, makikita na po natin kung ano po yung reading. Okay. Then ito, spray lang po natin ito ng acrylic cleaner para mas magmukhang bago talaga, no? Kasi to tawag dito, pampalinis ng salamin yung pinang-i-spray ko. Yan. Yan. Huwag niyong lilinisin po ito mga kaibigan ng alcohol, yung ibabaw, kasi yung alcohol magaspang po siya pagka nangyayari kasi namumuti, nagkakagasgas. Yan. Yan. Okay, yan, tingtab na. Ganda. Okay, kapit na natin, no? Ayan. Okay. Yan. Tapos, susupply na po natin siya. Okay, tapos para makita po ninyo kung kung okay na po yung kulay ng ilaw niya. Saka magka-calibrate na po yan. Okay, so ito po, no? Ko po muna to, itatalikod ko po muna to para hindi mag-reflect sa camera. Okay. So ito na po mga kaibigan, no? The moment of truth. Okay, makikita niyan. Dapat bumaba na po yung needle, magkailaw na po siya. 1, 2, 3. Yan. Yun, bumaba na po yung needle niya. Okay, good. Ganda ng kulay niya. Ang odometer niya ay 103,989. So, okay na. Ayan, nakasentro na rin yung yung gitna. Which is yung kanina, meron yung parang stopper. Yan, okay na. Calibrated na yan. Ganda ng kulay, kung napili ng customer. So, okay na po ito mga kaibigan. Ipapaship na po natin to
bukas pagka nag-confirm na po yung customer. Ayan. Sir Celestino Corpus from Nueva Ecija nga ba yan? O nga po, Nueva Ecija. Sir, salamat po sa inyong tiwala. Okay? Maraming salamat din po sa mga recommendation po na natatanggap ko sa iba't ibang customer sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Salamat po sa inyong tiwala. So ngayon, ito po ay papaship na po natin. So mga kaibigan, yung details po ng aking service kung saan, location, pati po yung cellphone number ko. Nandun po sa description ng bawat vlog ko. So paki-check nyo na lang po doon at paki-subscribe na rin po. Salamat po mga kaibigan. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. And Happy New Year po. Thank you.